Hello everyone! Welcome back to my channel, Tax Tutorials for MSME. Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay kung paano gumawa ng cash receipts journal at mag-file ng quarterly percentage tax. Nasa screen ko ang aking sample cash receipts journal for the year 2026. Dapat meron kayong registered books of accounts. Sa aking FB page, nakapag-post na ako ng mga sample books of accounts like cash receipts, cash disbursement, journal, general ledger. Meron na rin akong link na ibinigay para sa pag-purchase ng inyong books. Dito din sa aking channel, pwede din kayong mag-purchase ng books through my link. Sa video ko may lumalabas na affiliate product. So, pwede din kayong bumili doon. Dito sa cash receipts journal, pwede kayong bumili ng kahit 3 columns lang na cash receipts journal. Kung meron kayong client na nagbabawas ng withholding tax, so pwede kayong magbili ng 4 columns journal. Creditable tax withheld 2307. So, pwede dito. Wala naman akong 2307 sa aking mga clients. So, 0 lang yang sa akin. So, pwedeng ganyang format ng inyong cash receipts journal. Ito lang yung kokopyahin nyo sa inyong book. Gagawin yung heading ng inyong book. Ayan. And kapag nakapag-issue na kayo ng resibo, ang isusulat ni dito sa book ay yung date ng resibo, kung kailan nyo na-render yung service, yung name ng inyong customer, yung invoice number, kung magkano yung cash na na-receive, net of BIR Form 2307, tax credits na magagamit nyo sa na pangbawas sa income tax due. Pwedeng gamitin sa quarterly income tax return. Pwede din kung sa lahat-lahat na sa annual income tax return. So, amount of service. Halimbawa, may client na magbabawas ng withholding tax. Nine 5% halimbawa ang ibinawa. Sorry. 5%. So, ang magiging cash na lang is 1,425. Kaya meron namang client na ibinabawas ay depende kasi sa alphanumeric tax code na gagamitin. Kung magkano ang withholding tax. Okay. So, dito yung cash is net of BIR Form 2307. Binawas ng client at siya na ang magre-remit sa BIR. So, parang advance payment natin sa BIR. Kaya pag nag-file tayo ng quarterly income tax or annual income tax, ibabawas yun sa income tax due natin. So, babalik ko na yung aking amount. So, for the month of January, February, and March, yan yung ating i-include sa ating quarterly percentage tax for the first quarter 2026. Yan. Meron akong online shop, wala akong benta, at ito yung aking tutorial services. So, 3% ng 73,050 is 2,191 and 50 centavos. May 50. May nagbayad sa akin ng 550. So, doon na tayo sa filing. Ulitin ko lang pala. Iklaro ko lang dito sa sa cash receipts journal natin. Ito yung total na i-declare natin na gross sales or receipts sa ating quarterly percentage tax. Hindi po dito ibinabawas ang expenses. Katulad sa online shop.
Sa online shop kasi merong transaction fees, service fees, commission fees. Hindi po yun ibinabawas. Ang sales natin ay kung magkano yung nabenta nating produkto. Kung halimbawa, nagbenta ka ng 100 pieces na t-shirt at 199 each. So, yung benta mo, 100 pieces times 199, 19,900. Yun yung sales mo. Wala pong deductions ng mga fees. O halimbawa, nagbigay ka ng discount ng promo mo, may 10% discount ka kasi wholesale. So, ang i-declare lang natin na net sales na taxable ng 3% ay itong 17,910. Okay? Walang binabawas na expenses. Okay. Punta na tayo sa filing. Sa mga bago pa lang nag-register ng kanilang business ngayong 2026, so first time nyo mag-file ng quarterly percentage tax, dapat mag-download muna kayo nito, BIR Forms version 9.5.0. Paano mag-download? Punta sa website ng BIR. www.bir.gov.ph sa e-services. Dito sa e-services, nandito yung e-BIR forms. I-click itong naka-blue. So, ang ating e-BIR form, ang latest version ay offline e-BIR forms package version 7.9.5.0. Then, i-click lang siya. Pagka-download, i-follow lang ang installation guide para ma-install sa computer. Click yes. Yun. I-click lang yung next. Then, ma-install na yung e-BIR Forms package. Hindi na ako mag-install para dito. Meron na akong separate tutorial video para dyan. Balik na tayo doon sa e-BIR Forms. Kapag nakapag-install na, magkakaroon siya ng shortcut sa desktop. Hindi pala to pwedeng i-install sa cellphone. Meron din ako mga clients na may MacBook, hindi rin na-install sa MacBook, hindi siya compatible. So, merong mga clients na nagpapa-file pa sa akin. Okay, dito tayo sa e-BIR Forms. For first-time users, kailangan munang maglagay ng taxpayer's profile. I-encode ang tax identification number, RDO code, line of business, taxpayer's name, registered address, zip code, telephone number, email address. Yan. Ang lahat yan ay makikita ang taxpayer details ay makikita sa Certificate of Registration, BIR Form 2303. Yan yung Certificate of Registration na binibigay ng BIR kapag nag-register ka ng iyong business. Ang email address kailangan active para doon makaka-receive ng tax return receipt confirmation. Okay. For now, gagamitin ko lang yung TIN 00 para hindi na ako mag-edit ng aking personal details. Ang main line of business ko ay retail. Online shop. Okay. Online shop. Kung inyo ay service o palitan nyo, makikita to sa sa baba ng inyong business name sa COR. Okay. Kung individual taxpayer ka, ang format ng registered name ay last name, first name, middle name. Kapag non-individual, yung registered name. Halimbawa,
ABC Corporation, ganon. Mom and Pop, OPC. Sa ngayon, pwede na rin mag-corporation pala yung dalawang stockholders. So, pwede na ring RB Corporation. Dalawa lang pala sila, si Mr. R at saka si Mr. B. Okay. Yung registered address, kung anong address na nakaregister sa BIR, ha? Okay. Dito sa list of forms, search 2551Q version 2018, quarterly percentage tax return. So, for the first quarter, gagawa na tayo. Dito na tayo sa 2551Q quarterly percentage tax version 2018. Kaya 2018 yan dahil sa train law na naging effective noong January 2018. For number 1, for the year 2026. Yan. First quarter. Ang first quarter ay January 1 to March 31. All other information ng taxpayer ay automatic na siya. Are you availing of tax relief? No. Itong number 13, only for individual taxpayers. Ang individual taxpayers kasi ay allowed na mag-opt ng 8%. Kaya ganyan. Kung sa first quarter, mag-opt ka ng 8%, for the whole year, 8% na. Okay, ganyan. Pero kung hindi ka mag-avail ng 8%, ang pipiliin mo ay graduated income tax rate on net taxable income. Kapag graduated income tax rate, ang pinili mong tax rate, magbabayad ka ng quarterly percentage tax at income tax based on net taxable income. Ang graduated rates natin ay makikita natin dito. Saan na yung aking graduated rates? Napapakita ko yung graduated rates. Ang tagal. Wag na lang. Chat na lang kayo sa akin kapag gusto nyong magtanong tungkol sa graduated rates. Sa income tax rate. Okay, punta na tayo sa page 2. Dito sa number 14, total tax due, pwede itong i-click dito or pwede din na i-click ang next. Okay. Dalawang option. Pwedeng i-click dyan sa number 14 or manual mo siyang i-click yung next. Then, dito sa ATC PT010 for person exempt from VAT under Section 109. BB Section 116. So, may other percentage taxes maliban sa 3%. So, kung anong applicable sa inyo, yun yung pipiliin nyo. Pero ito yung common, yung exempt from VAT. Ang VAT threshold natin ay 3 million pesos. So, kung ang gross sales or receipts nyo ay lumampas na ng 3 million, kailangan nyo nang mag-update ng inyong registration at mag-register
as VAT taxpayer. Ibang topic naman yan. So, balik na ako dito sa aking percentage tax, 73,050 pesos. Pwede pala siyang i-copy-paste. 2,191 and 50 yung aking babayaran. Okay. Click save. Click validate. Then click submit final copy. Click OK. Click OK. Kailangang magkuha ng screenshot nito para kung hindi man dumating yung tax return receipt confirmation, ay may proof tayo na submit successful. Bakit kailangang may proof ng submission? Dahil sa BIR, maaring magkaroon ng tinatawag nilang open case. Hindi na i-file doon sa system nila. Samantalang tayo dito, sure tayo na nakapag-file tayo. Meron tayo ng copy ng 2551Q na nakapag-submit tayo. Meron tayong email confirmation. Kahit nga may email confirmation, lumalabas pa rin na open case minsan. Lalo na pag mga zero transactions, walang payment na pumasok sa system ng BIR. So ito ngayon, valid na ito na may RMC siya, RMC 20-2026. Sa filing ng ITR, kailangan mag-screenshot as proof of filing. Maraming beses na kasi akong nag-file na hindi dumating ang 2551Q 2018 at 1701 na tax return receipt confirmation. So, dapat maging alerto. Mag-take ng screenshot. Save ko muna tong aking proof of submission. Kung successful ang submission, makaka-receive ng email confirmation. Sa mga previous videos ko, meron na akong proof of submission. (2026) tax returns, 2551Q, screenshot. Then save. Okay. Naging unresponsive na siya. Wala tayong choice kundi i-close. Close window. Then, i-open. Kapag naging unresponsive, i-close lang yung window. Then, open na lang ulit. Para makita yung i-file, click itong file na 2551Q version 2018, 12, 2026, Q1. Click view. Okay. Then, mag-print. Kung wala pang naka-attach na printer, yung meron akong printer pero hindi siya naka-on ngayon. So, para makapag-keep ako ng file, print ko lang muna, Microsoft Print to PDF o pwede din Adobe PDF. And print.
Oops. $2,551Q, first quarter 2026, page 1. Okay. Then page 2. Okay, save. Tapos na akong mag-file. Gagawa na lang ako ng another tutorial video kung paano magbayad ng quarterly percentage tax. Okay? Sana nakatulong sa inyo ang aking tutorial video na ngayon. Please comment kung napanood nyo po ang aking video. Pwede nyo po akong i-message sa aking FB page, Tax Tutorials for MSME, kung meron kayong iba pang concerns. Sisikapin ko po na masagot ang inyong mga katanungan. Sa mga gustong mag-avail ng aking one-on-one tutorials para ang inyong business ay matutukan ko talaga kung anong inyong problem na kailangang nating solusyonan, pwede kayong mag-book sa akin ng aking one-on-one tutorial. Kung meron din gustong mag-avail ng aking bookkeeping service, pwede na po akong mag-accept dahil meron na akong bookkeeper ngayon. Pwede silang magsulat sa inyong mga libro para mag-concentrate na lang kayo sa pagninegosyo. Meron nang gagawa ng inyong books of accounts. Okay? Sa mga bago pa lang sa aking channel, please subscribe and share my videos. Thank you so much for your support. Bye!